una sa lahat. Alam naman talaga natin kung sino sila. Kaya tiyakin natin na makukulong talaga sila. At ang kanilang mga ninakaw ay ibalik sa gobyerno, ibalik sa tao. But just be yung nagmamadali, yung hindi maaari yan. Hindi delikado tayo. Do you want to get it done quickly or do you want to get it done right? That's the choice that we have. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Ihahabla na Villanueva, Estrada, Zaldico at iba pa pinasasampanan ng reklamo ng ICI. Nakalipad na 2 helicopter at private plane ni Zaldico wala na sa bansa. Naisantabi sa ASEAN, Pilipinas inisnabnaban ng Amerika sa pagbibigay ng exemption sa taripa. Pinasasampa na reklamo ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang ilan pa mga personalidad na dawit sa flood control scandal. Kabilang sa kanila ang 2 senador. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si JC Cosico. JC, ano mga isasampa reklamo at sino-sino ang mga sasampahan? Jiggy, nirefer nga ng ICI dito sa Ombudsman na masampahan nga ng complaints on plunder, on bribery. Gayon din po sa corruption of public officials ang ilang incumbent at former officials ng gobyerno. Kabilang nga po dyan si Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, dating Congressman Zaldico at Mitch Cahayon-Uy, gayon din po itong si COA Commissioner Mario Lipana at former DPWH Yusek Roberto Bernardo. Dahil po yan dun sa kanilang alleged na involvement dito po sa kickback scheme, kasama yung ilang contractors ng flood control projects. Base raw po yan doon sa mga testimonies ng ilang testigo, gaya po ni na former engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ayon po sa ICI, hanggang 30% noong kabuuang project cost ang umano'y kickback scheme na nagsisimula daw po doon sa mga proponents, which are the lawmakers. Kalaunan po pa nag-reflect na ang mga project na ito doon sa NEP and sa GAA ay gagawa raw po ng summary itong isang Carlo Rivera ng mga proyektong ito, habang pipili naman po ng mga contractors na mag-implement po ng mga projects na ito, itong si Alcantara. And ito na po papasok itong alleged na payment. Narito po ang pahayag ng ICI. The whole 25% SOP is given to the proponent. This 25% payoff is advanced by the contractors to ensure that the project will be awarded to them. Jiggy, ito na nga yung second referral na ICI matapos nga nila i-recommenda rin na masampahan po ng complaints yung mga sangkot doon sa anomalous flood control project dyan po sa Oriental Mindoro. In-ensure naman po ng ICI na wala po silang sasantuhin sa kanilang investigasyon. Jiggy. At JC, anong reaksyon ng mga dinadawit na opisyal? Jiggy, ayon po kay Villanueva, ay they will wait dito nga sa ICI referral dito po sa Ombudsman. At meron din daw mga record yung Senado na proof na mula po noon ay tutol siya dito sa flood control projects. Sa pangaraw po ang komisyon sa mga projects na ito. At kanya rin pong binigyang diin na itong si tumestigo raw noon si Alcantara na wala siyang kinalaman diyan sa mga kine-question na flood control projects. Pinabulaanan din po ni Estrada na tumanggap siya ng pondong may kinalaman sa flood control projects. Ito po ay kaya niyang patunayan sa hukuman. Iginiit din po niya na batay lang sa sabi-sabi itong mga paratang sa kanya. Ayon naman kay SP Tito Soto ay mahalaga raw po na sundin ang batas kesa raw na malagay sa alanganin ang Senado. Meron naman daw due process at sistema ng checks and balance ang gobyerno. Jiggy. JC, ngayong nasa ombudsman ng bola, ano ang susunod nilang hakbang?
Jiggy, ayon nga kay Ombudsman Boying Remulla ay inasahan po nila ang move na ito ng Office of the Ombudsman. Ito raw pong ICI referral ay dadaan po sa preliminary investigation. Narito po ang pahayag ni Ombudsman Remulla. Many of them are ripe for the picking or ripe for action already, at least for PI. It means that most of the fact-finding has been done already by the ICI, or sometimes the fact-finding was done by the DOJ, and which makes the facts already vetted or validated already by the respective offices. Mas mabilis. We expect to be filing cases soon. Game mo na latest, balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni JC Cosico live mula sa Quezon City. Kumpirmadong wala na sa bansa ang ilang helicopter at private plane ni dating Congressman Zaldico. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, kailan pa raw nakalabas ng bansa ang mga air asset ni Co? Naku, Jiggy, Agosto at Setyembre pa lang ay wala na sa Pilipinas ito tatlong air assets na ito na iniuugnay kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, ay lumipad ang dalawang Agusta Westland helicopter noong August 20 at September 11. At sa ngayon ay nandoon na yan sa Kota Kinabalu sa Malaysia. Habang ang isang aircraft naman, itong Gulfstream aircraft, ay nasa Singapore at umalis noong August 16 pa. Kabilang ang tatlong yan sa mga 11 air assets na nagkakahalaga ng mahigit 4 na bilyong piso na inuugnay sa mga kumpanyang pag-aari umano nitong si Zaldico. Kung matatandaan ay Setyembre nang inirekomenda ng NBI sa Anti-Money Laundering Council yung pag-freeze ng mga assets na ito. Sa ngayon ay kumakala pa ng impormasyon ng CAAP kung sino-sino nga ba ang sakay ng mga air assets ito nang lumabas ng Pilipinas. Pakinggan natin ang naging reaksyon ni Secretary Vince Dizon ng DPWH. As far as our record is concerned, we are monitoring itong mga movement ng mga aeroplanong ito, pero hindi po kami sure kung meron ng freeze order ang AMLA. Wala pa po kaming natatanggap na freeze order dito sa CAAP. Ang kagandahan is kahit na wala sila sa bansa, dahil hindi na sila pwedeng i-deregister sa ating CAAP, hindi sila maibebenta. Yun naman ang importante. Jiggy, bukas ay magkakaroon ng meeting itong si Secretary Dizon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI para nga sa pag-freeze itong mga air assets nito at yung tinatawag nating restitution o yung pagbabalik ng perang mga sangkot sa flood control scam sa Kabanambayan. Jiggy. At Gerard, sa ibang usapin, may sinuwete na raw na listahan ng mga contractor ng DPWH sa COMELEC. Ito ba yung mga nagbigay ng donasyon sa mga politiko ng eleksyon? Jiggy, certification ito ng 27 contractors ng DPWH na umani nagbigay ng donasyon sa iba't iba mga kandidato noong 2022 elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ay maglalabas sila ng show cause order para pagpaliwanagin itong mga contractor na ito. Kabilang sa listahan na yan, Jiggy, ang Center Reconstruction and Development Incorporated na pinamumunuan ni Lawrence Lubiano na umani nagbigay ng donasyon kay Senator Chis Escudero. Sa ilalim ng Omnibus Election Code ay bawal magbigay ng donasyon sa kampanya ng mga kandidato ang sino mang kumpanya na may kontrata sa pamahalaan. Pakinggan natin ang pahayag ni COMELEC Chairman George Garcia. Katapos po na mapasagot natin yung 27 na yan, ay pasasagutin naman po natin. Yun naman po mga kandidato na nabigyan, tumanggap mula po doon sa 27 na kontratista. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Susunod, Pilipinas inisnap nga ba ng Amerika sa pagbibigay ng tariff exemption? Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Hindi
Hindi na magpapataw ng taripa ang Amerika sa mga piling produkto galing sa ilang bansa sa ASEAN. Pero nakapagtataka, hindi kasama sa exemption ang Pilipinas. Live mula sa Pasig City, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricela Lili. Kapatid una sa lahat, ano ba itong zero tariff agreement sa US na nakuha ng ilang ASEAN countries? Gigi, yan nga yung naging achievement ng ilang ASEAN countries doon sa nangyaring 47th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur na pinanggalingan natin. Ang base doon sa initial na reports, 3 bansa daw ng ASEAN yung nakakuha ng zero tariff mula sa Amerika at yan ang Malaysia, Thailand at Cambodia. Pero kalaunan, naglabas ng pahayag ng Thailand na sinasabing hindi raw sila kasama doon sa nakakuha ng zero tariff. Ibig sabihin, Gigi, naging successful sila doon sa kanilang negosasyon kasama ang Amerika dahil merong mga ilang piling produkto dyan sa Malaysia at Cambodia ang hindi napapatawan ng taripa kahit na mag-export sila doon sa Amerika. Kaya malaking tulong din yan dahil hindi ganun kalaki yung babayaran ng kanilang mga negosyante. Matatandaan natin, Gigi, na nito lamang Hulyo, personal na nagpunta si Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Washington at isa doon sa mga pinakamalaking concerns na binring up niya during the bilateral meeting with US President Donald Trump ay itong concerns natin sa taripa. Sumama tayo dyan sa coverage na yan at nakita natin ito ang sinasabing pag-uusap ni na Pangulong Marcos at ni US President Donald Trump. Matatandaan natin na sinabi ni President Trump na papatawan ng 17% na taripa ang Pilipinas. Unang nagpunta dyan sa Amerika yung economic team natin para makipagnegosasyon. Pero bago pa man umalis si Pangulong Bongbong Marcos para nga doon sa bilateral meeting nila noong Hulyo, itinaas sa 20% yung tariff ng Pilipinas sa halip na ibinaba. After ng meeting nila dyan sa White House, nagdesisyon ang US na ibaba sa 19%. 1% lang ang nabawas. At Maricel, dumalo ang Pangulo dyan sa ASEAN Summit. No? Ano sa tingin ninyo, bakit hindi siya nakakuha ng magandang deal tulad ng Malaysia at Cambodia? Gigi, kung pagbabatayan kasi natin yung schedule ni Pangulong Bongbong Marcos sa Kuala Lumpur, wala talaga na bilateral meeting sa pagitan niya at ni US President Donald Trump. Ang tiyak lamang na nagkaharap ng dalawang heads of state was during the ASEAN-US Summit. Pero yung pinakang highlight ng naging intervention ni Pangulong Bongbong Marcos o yung kanyang talumpati sa mismong ASEAN-US Summit ay sumentro doon sa mga concerns about West Philippine Sea. So hindi talaga napag-usapan yung tungkol dito sa taripa. Pero kanina nagbigay ng mensahe itong si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Go, tungkol nga dito sa zero tariff doon sa ibang ASEAN countries. Ang paliwanag niya, kailangan kasi daw nating proteksyonan yung ilang mga produkto dito sa Pilipinas, particular yung corn, rice, sugar, at saka yung mga poultry products. But of course, dire-diretso pa rin naman yung negosyasyon sa pagitan ng mga economic team ng Pilipinas at ng US. Sa totoo lang, tingin ko lang, pinakamalaking bargaining chip dapat ng bansa natin, ng Pangulo dyan, ay yung military stance ng Pilipinas. Pero dahil open na yung Pilipinas, alam naman natin kahit ano sabihin ng US, talagang nasusunod. So, wala siyang bargaining chip, in short. So, pangalawang tanong, matanong ko lang, yung natalakay sa ASEAN Summit, natalakay ba dito yung issue ng corruption din at yung mga ganitong problema dito sa bansa? Gigi, tinanong yan during the press briefing of President Bongbong Marcos sa huling gabi niya sa Kuala Lumpur. Ang paliwanag dyan ni Pangulong Bongbong Marcos, yung mga local issues kagaya ng mga pagsuko natin sa korupsyon dito sa Pilipinas, hindi na raw yan dinidiscuss sa ASEAN leaders level meeting. Dahil ang kadalasan daw na pinag-uusapan nila doon ay yung tungkol doon sa mga regional concerns like peace, security, food security, at yung iba pang mga issues na may kinalaman yung lahat ng mga ASEAN countries. But of course, pagkamat sinabi yan ng Pangulo, lahat naman daw ng mga heads of state na kasama dyan sa ASEAN, maging yung kanilang mga partner countries, iisa rin naman daw yung hangarin, yung masugpo yung korupsyon sa bawat estado, sa bawat bansa. Ngayon, patungkol naman doon sa ICI na may mga bumabatikos na dito sa Pilipinas dahil doon sa malausad pagong daw na investigasyon laban dyan sa katiwalian,
Ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, importante kasi na masunod yung due process. Tapos na raw kasi tayo dun sa political area, nandito na tayo ngayon sa legal na proseso. So syempre, kailangan sundin ito at makahanap ng maayos na ebidensya kahit pa malinaw naman at tukoy na natin kung sino-sino yung mga ilang individual na posibleng sangkot dito sa anomalya sa flood control project. Naritong sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa lang ang chance natin. So, do you want to get it done quickly or do you want to get it done right? That's the choice that we have. So, I understand the frustration because we do have a very good idea about who these people are. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, GP. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa Pasig City. Himayin pa natin ang pagtanggal ng taripa ng Amerika sa ilang ASEAN countries. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si One News Economy Editor Regina Lake. Reg, una sa lahat, ano bang taripa at ang epekto nito sa mga ordinaryong Pilipino? Well, Jiggy, alam na naman natin ang taripa ay ang duty or a tax that you pay on any goods that are imported. So, ang epekto nito is pag pumili ka ng produkto or serbisyo na imported, of course, if mas mataas yung taripa, mas mataas yung babayaran mo, Jiggy. At masasabi ba nating tilang inisnab ni US President Donald Trump ang Pangulo dito sa ASEAN Summit? That's a good question, Jiggy, no? And kung sa unang tingin, mukha ngang ganon because number one, matagal na nag-negotiate ang US at ang Pilipinas sa regarding sa tariffs na to. In fact, 3 months na nakalipas since President Marcos went to the White House, diba? And if you will recall, binabalang sa 19% ang tariffs that the US imposed on the Philippines mula sa 20%. So, iisang percentage point lang. So, naging malaking issue din yon. So 3 months na sila nag-negotiate. So, hanggang ngayon, wala pa rin tayong finality in terms of ano nga ba yung huling taripa i-impose ng US sa Pilipinas. And pangalawang issue is ito nga, pagtitingnan mo, itong Thailand, Malaysia, and Cambodia mukhang nakakuha ng preferential zero tariff rate sa US galing na nakaraan ASEAN Summit just this week. But I spoke to a few analysts tsaka economists and sabi nila, ito yung klaseng trade deal that comes with strings attached. Ano yung strings attached that we're talking about? In exchange for 0% tariff sa certain products, and by the way, itong 0%, hindi to across the board o iilang produkto lang ng mga bansang ito ang mabibigyan ng 0% tariff. In exchange for these, kailangan nilang buksan ang buong market nila to U.S. products, particularly U.S. agriculture and industrial products. So alam naman natin, U.S. is a powerhouse pagdating sa agriculture. They produce anything from vegetables to corn to wheat, lahat yon, di ba? So ang in exchange for that, itong mga bansang ito sa ASEAN, kailangan buksan to a wider extent itong markets nila sa U.S. And then pangalawa, meron din, as far as we know, hindi ko pa nakikita yung detalye for Thailand and for Cambodia, pero yung sa Malaysia, as far as we can see, mukhang meron din commitment na bumili ang Malaysia ng billions of dollars worth of products from the US. So yun yung strings attached that we're talking about. And yun din actually yung point ni Presidential Advisor on Economic Affairs, Frederick Go, na-mention nga ni Mase kanina, yun din yung point nila, which is why hindi naman sa inisnab tayo pero hindi na sila nag-participate kasi ang goal daw nila is to try to protect the local producers and protect the market access lalo na sa mga produkto na corn, poultry products, rice, and yung mga usual na agricultural commodities na pinoproduce ng Pilipinas. Jiggy. Yan pong ulat ni Regina Lay live mula sa TV5 Media Center. Susunod, nawawalang flood control witness na si Orly Guteza nasa kustodiya pala ng Marines. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.
Tiniya ng Philippine Marines ang nawawalang flood control witness na si Orly Guteza. Ayon yan kay dating Congressman Mike Defensor. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 anchor Ed Lingao. Bok, bakit pinoprotektahan ng Marines si Guteza? Well, Jiggy, you have to remember na yung Marines has always been a very, very tight-knit community and they have a long, long history of protecting their own. Yung kanilang credo nga is walang iwanan. You also have to remember, si Guteza is a veteran Marine who only retired in 2020. And according na rin kay Ping Lacson, Senator Ping Lacson, sa kanyang sariling investigasyon, naiwang bad record si Guteza sa Philippine Marines. So, malinis yung kanyang record sa Marines. So kinonfirm nga kinonfirm sabi ni Mike Defensor, yung dating congressman, na si Guteza is now in the custody of the Philippine Marines. And he will only appear kung merong formal request or summons to him from a relevant body, like for example ICI or the Senate Blue Ribbon Committee. And that will have to be coursed out through the Commandant of the Philippine Marines na si Major General Vicente Blanco III. So that's as far as we know. Siya ngayon ng Marines at ready daw siyang humarap kung sakaling ipapatawag ng isang formal na body. Yan po ang inisyal na ulat niya tungkol kay Guteza, nasa pangangalaga po ng Philippine Marines. Yan pong ulat ni Bok Ed Lingao, live mula sa TV5 Media Center. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat, abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.